Ang gutom ng aswang wala siyang pangalan. O baka nakalimutan na niya ito. Matagal na siyang paggalagala sa gubat, gutom, sugatan, at walang kasiguraduhan kung may bukas pang naghihintay sa kanya. Sinulob ng mga tulisan ang kanyang bayan. Wala na ang kanyang mga magulang. Wala na ang kanyang tahanan. Ang natira na lang ay ang gutom na bumabali sa kanyang loob, ang panlalamig ng gabi na tila gustong lamunin siya ng buo. Sa ikatlong gabi ng kanyang paglalakad, bumagsak siya sa lupa. Napapikit siya, handang tanggapin ang kanyang katapusan. Ngunit may dumating. Isang matangkad na babae, nakabalot sa anino, may balat na tila lumang abo. Ang kanyang mga mata ay madilim, at ang kanyang mga daliri ay mahahaba at matutulis. Marahan itong hinaplos ang kanyang noo, at may matinis na halakhak na sumabay sa ihip ng hangin. Kawawa ka naman, irog, anya, may lambing sa tinig ngunit may kung anong matalim na nananalaytay sa ilalim nito. Napagod ka na ba? Nagugutom ka na ba? Napatingin siya sa babae, nang hihina, walang lakas para magsalita. Hayaan mong tulungan kita, bulong nito. Dinala siya ng babae sa isang kubo na nakatago sa pusod ng kagubatan, sa lugar na hindi nararating ng sinuman. Mabango ang loob, may usok ng nilulutong pagkain, may sabaw na umaaso sa luma, ngunit maingat na inihandang mangkok. Inalok siya nito ng pagkain, at sa labis na gutom, hindi na siya nagtanong. Nilasahan niya ang mainit na sabaw, malapot at matamis, bumalot sa kanyang sikmura na parang yakap ng isang ina. Napapikit siya sa sarap, nakalimutan ang takot, ang lungkot, ang lahat ng nangyari bago siya dalhin dito. Ano po ito? Tanong niya matapos simutin ang laman ng mangkok. Ngumiti ang babae, nakapangingilabot ang kintab ng kanyang mapuputing ngipin. Isang biyaya. At mula noon, tinawag niya itong Nanay Silda. Makalipas ang ilang linggo, bumalik ang kanyang lakas. Tinuruan siya ni Nanay Silda kung paano gumalaw ng walang ingay, kung paano matutong makinig sa mga bulong ng hangin, kung paano makisalamuha sa kadiliman nang hindi ito kinatatakutan. Ngunit higit sa lahat, tinuruan siya kung paano mangaso. Isang gabi, may inihain na naman si Nanay Silda. Iba ang amoy ng pagkain, mas matamis, mas mabigat sa hangin. Nang unang tikim niya, may kung anong kakaiba, may kung anong pamilyar. Masarap, hindi ba? Bulong ng matanda. Tumango siya, bagaman may bumabagabag sa kanya. Anong karne po ito? Dahan-dahang tumabi si Nanay Silda sa kanya, ang kanyang hininga malamig sa tainga ng bata. Karne ng katulad mo. Nanigas siya. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Tao. Tumawa si Nanay Silda, mahina ngunit matalim, parang hangin sa pagitan ng mga puno. Ganyan talaga ang buhay, anak. Kung hindi ikaw ang kakain, ikaw ang kakainin. Nalaglag niya ang kutsara. Gusto niyang masuka. Gusto niyang tumakbo. Ngunit may kung anong humawak sa kanyang sikmura, isang init, isang pagkasabik na hindi niya naintindihan. At sa likod ng kanyang isipan, isang gutom ang gumising. Hindi iyon gutom sa kanin. Hindi iyon gutom sa prutas o karne ng hayop. Iyon ay gutom sa kung anong itinuro sa kanya ni Nanay Silda. Nang sumunod na gabi, dinala siya ng matanda sa gilid ng gubat. Doon, may isang naliligaw na lalaki, hindi batid ang panganib sa dilim na nakapaligid sa kanya. Hindi niya alam na may 2 peres ng matang nagmamasid sa bawat kilos niya. Ngayon, bulong ni Nanay Silda. Ikaw naman. At sa ilalim ng malamig na buwan, sa unang pagkakataon, ang gutom ay pinakawalan.